Hi guys! So, welcome to another vlog. At itong vlog na ito ay pag-uusapan natin, bakit nga ba may mga tao na mahilig, what do you call this? Mahilig pag-usapan or mahilig pakialaman ang buhay ng may iba. Gusto nilang pinag-uusapan ang buhay ng mga iba, gusto nilang pinagkukuwentuhan nila yung mga buhay ng mga kakilala nila. And bakit nga ba? Ano nga ba ang psychological reason or explanation sa behavior na yon? Most of the time, kapag nagbasa ka ng mga psychological book at binasa mo tungkol sa mga ganitong klaseng tao, or nandiyan na ang internet, pwede mong i-research. Ang makikuha mong information or ang makukuha mong explanation are several things. May boredom, and meron ding validation, and merong superiority. So, let's talk about boredom. Ano bang ibig sabihin nun? So, basically, ang ibig sabihin nun ay kapag pinag-uusapan nila or binibigyan nila ng pansin ang buhay ng ibang tao, naaano yun, nada-divert yung kakulangan sa buhay nila. Nada-divert yung kanilang pag-iisip or kanilang, yung paghahanap nila ng kakulangan sa sarili nilang buhay, sarili nilang partner, sarili nilang pamilya. Kumbaga kaya nga 'di ba sinasabi natin na ang mga bullies, bakit may mga bullies? Most of the time ang mga bullies kasi nailalabas nila yung mga sama ng loob nila, nailalabas nila yung frustration nila na nangyayari sa loob ng bahay. So, yung mga tao na gustong pag-usapan nila yung mga buhay ng may buhay. So, it's the lack of whatever is missing sa buhay nila. And kapagka ayun na, pinag-uusapan na nila yung ganito, ganyan, si ganyan, hindi na nila napapansin o hindi na nila maiisip na, "Ay, sana yung buhay ko ganito." Meron kasing mga comparison, hindi ko naman sinasabi na iko-compare nila yung buhay nila sa pinag-uusapan nila. Sometimes meron silang ibang insecurity sa buhay na hindi naman related sa tao or sa topic ng pinagtsitsismisan. So, ganun lang yun. So, nabo-bored sila, parang hindi masyadong exciting ang nangyari sa buhay nila. So, papasok na dun yung superiority. Bakit? Kasi nagbibigay siya ng power. So, nagiging powerful siya in a group of people, in a group of community. Kasi kapagka siyempre siya yung source of information, eh di nagkakaroon na ng mga ano, ng validation na, "Ay, may nakikinig sa akin, pinapakinggan ako ni ganito." So, nagkakaroon na sila ng superiority. Kumbaga, yung power na nila is lumalawak. So, nagkakaroon na siya ng ano, ng excitement sa buhay, nagkakaroon na rin siya ng yung validation kasi minsan sa bahay 'pag nafi-feel natin na hindi tayo napapansin, hindi tayo nabibigyan ng appreciation or hindi tayo parang yung mga ginagawa natin is not enough. Tapos kapag may kausap ka tapos binibigay mo na may mga information kang naibibigay, nagkakaroon ka ng self-validation na importante ka pala. Meron ka palang, puwede ka palang mag-powerful ka pala sa mga taong nakikinig sa'yo. Even it comes at an expense of someone else. So, ibig sabihin ng expense of someone else, eh, kahit na may nasasaktan ka, may natatapakan ka, kahit na yung tao naman yun, let's say na meron katotohanan sa mga kwento or meron mga little details na na alam na ng ibang tao or mga details na, um, may katotohanan, pero yung ibang information na hawak mo, yung ibang information na na ikaw ang nagiging daan ng information na puwede pang malaman ng mga tao, you become powerful in that group, in that community. So, nagiging addiction siya. So, yun minsan ang nagiging dahilan ng mga bashers na
nagkaroon siya ng ano, nagkaroon siya ng identity. Kumbaga, hindi na lang siya isang tao lang sa gilid na kakilala ng ni ano. So, lumawak na yung kanyang identification sa sarili niya. Marami ng tao nakakakilala sa kanya, marami na yung, gustong makinig sa kanya. So, gano'n yun, hindi na yun maiiwasan. Meron at meron talagang mga tao na gano'n. And sometimes, they don't mean any harm naman. Nagkakataon lang din na meron silang pinagdadaanan sa sarili nila or yung kalungkutan kasi sometimes kapagka, let's say OFW ka or, um, kahit na nasa Manila ka lang or whatever, minsan kasi 'pag nakukulong ka sa isang routine ng buhay mo, parang nagiging boring na siya na gigising ka, tatrabaho ka or gigising ka, mag-aasikaso ka ng pamilya. Parang nagiging super ano, automatic na yung routine mo na wala ng excitement, hindi na masaya, kulang na yung parang self-ano mo, self-esteem mo, gano'n. So, nagkakataon lang na kapag may nabalitaan ka, makikisawsaw ka na, may mga information ka ng mai-she-share tapos kapagka malaki yung information mo, nagiging powerful ka na, 'di ba? So, para sa akin hindi naman masama na na ma-bash ka. Hindi masama at hindi porket bina-bash ka automatically masama na yung taong nangba-bash sa'yo. Sometimes kasi kailangan mo lang talagang intindihin kung bakit ba nagkakaroon ng mga gano'ng klaseng behavior. So, yun lang nai-share ko lang kasi marami na rin nagtatanong sa'kin na hindi naman lihim sa lahat, 'di ba? Na marami na ng naba-bash sa akin o sa aming mag-asawa, marami ng kung ano-anong nasasabi ng mga tao. And yung asawa ko kasi pumatol na, 'di ba, nag-video na siya and ako hindi naman ako, I learned to just ano tawag dun, not ignore but I learned to just understand and try to analyze kung saan ba nanggagaling ang mga ganong klaseng, behavior ng mga tao towards us. Hindi ko lahat maiintindihan or hindi ko masasabi na ganito yung buhay niya kaya ganyan. I'm just studying, in general kung bakit nagkakaroon ng ganong klaseng tao. And I think alam na rin naman ng mga tao 'yan na most of the time ang mga taong nangba-bash, hindi na walang excitement sa buhay kaya nagkakaroon sila ng parang adrenaline na lang sa kanila na gano'n ang nai-she-share nila. So, anyways, 'yun lang gusto ko lang mai-share and masabi na tao lang din sila na may pinagdadaanan. Whether they admit it, whether gusto nilang admit sa sarili nila na gano'n nga o hindi, it's okay. Kasi most of the time naman, wala namang aamin na hindi sila masaya sa buhay, especially in public, especially kapagka alam nila na, "Ay, hindi ako puwedeng maging mahina," 'di ba? So, okey lang 'yun. Para sa'kin, nagpapasalamat ako sa mga sumusuporta, nagtitiwala, and, sa mga bagong viewers, salamat kung nandito kayo para umintindi ng sitwasyon o nandito kayo para mang-bash, it's okey. 'Yun lang gusto ko lang i-share 'yun. Napakasimple lang ng video, 'di ba? Pero para sa'kin kasi it's it takes a lot from a person to be involved in a certain situation na they don't understand the real truth. Kasi sometimes we become biased, kapagka ayaw natin yung tao, pakikinggan na lang natin yung talagang may ayaw sa'yo, 'di ba? It's okay kasi gano'n naman din ang mga ibang tao, 'di ba? Yung mga magtatanggol sa'yo, bias din sila. Alam nila kasi kung ano yung side mo, hindi nila alam yung side ng pinanggagalingan ng isa. So, ayos lang yun. We all have our own entitlement to our own opinion at kung ayaw natin sa tao, eh, di ayaw natin, 'di ba?
Hindi rin naman natin kasi mababago 'yan, hindi for example, ako, hindi ko mababago ang isip ng kaibigan ko kung ayaw niya sa isang tao. Kahit na nakakasama ko na yung taong kakaayawan niya, kahit na alam ko mabait naman yung tao, pero kung ayaw niya talaga, ayaw niya. Unless na lang yung kaibigan ko ay mabigyan ng pagkakataon na makilala niya din yung taong kinaayawan niya. And it would be her rights kung patuloy niyang aayawan or mababago yung perception, babago yung pag-iisip niya at yung tingin niya dun sa tao, 'di ba? Thank you guys for watching. Sana kahit paano naintindihan natin kung paano natin i-handle yung mga bashers na yun. Dati kasi patola ako, 'di ba? Alam ng lahat yan patola ako, pero I learned to just step back kasi sometimes wala rin namang silbi kung papatulan mo, wala rin namang silbi kung mag-e-explain ka kasi alam mo namang bias na sila. So, just let it be, 'di ba? Let go and let God. Thank you.